Isang P200 na. Pag-iinsulto para sa 15 panauhin. Magandang hapon, mga manonood. Sana'y pakinggan ninyong mabuti ang kwento ngayon. Ang aking asawa ay nag-imbita ng 15 kasamahan sa trabaho at ang tanging ibinigay niya sa akin ay 200 piso. Maya-maya, nang makita ng aking asawa ang handa na aking inihanda, namutla siya at tila nawalan ng lahat ng kulay sa mukha. 7:00 ng gabi, ipinarking ko ang aming luma at kalawangin na kotse sa isang masikip na eskinita. Ang pagod mula sa 8 oras na pagtayo sa trabaho bilang kasiyer sa isang supermarket ay parang isang mabigat na baluti na nakadagan sa aking buong katawan. Ang aking likod ay tila mapuputol at ang aking mga binti ay namamaga. Gusto kong bumagsak agad sa kama, ngunit alam ko na ang tunay kong trabaho ay nagsisimula pa lamang. Bago ko pa man maipasok ang password sa door lock ng aming inuupahang munting apartment, narinig ko na ang maingay na boses ng aking asawang si Marco mula sa loob. Ganyan siya palagi. Kapag nakikipag-usap sa telepono, tila sumisigaw siya sa mukha ng kausap at kumikilos siya na para bang kailangang malaman ng buong compound kung gaano siya kahalaga at kaabala. Opo, Vice Presidente, huwag po kayong mag-alala. Ang proyektong ito ay nasa palad ko na. Ang mga isyu na iyan ay maaayos sa isang salita ko lang. Opo, bukas ng gabi. Siyempre, bukas po ng gabi, iimbitahan ko po ang mga kasamahan natin dito sa bahay para sa isang mainit na lutong bahay. Puno po ito ng simpleng pagkain, pero masarap. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Marco na nakaupo sa aming kupas na fabrics na sofa, nakakrus ang mga binti. Hawak niya ang kanyang telepono sa isang kamay at ang kanyang sigarilyo naman sa kabila na iwinawasiwas niya sa hangin. Simpleng damit ang suot niya, ngunit ang buong paligid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, isang kakaibang amoy na hindi nababagay sa aming masikip at kalat-kalat na tahanan. Nang makita niya ako, sinulyapan niya lang ako at nagpatuloy sa pakikipag-usap ng mas malakas, tila nagpapasikat. Wala akong imik, sanay na ako. Sa nakalipas na 5 taon, ako ay parang isang anino lamang sa bahay na ito. Tahimik akong naghubad ng aking sapatos at pumasok sa aming maliit na kwarto habang hawak ang aking bayong. Sa loob, umaalingasaw ang amoy ng lumang apartment. Dali-dali kong hinubad ang aking kupas at asul na uniforme ng supermarket. Ang amoy ng polyester, pawis at ang lansa mula sa karne at frozen food na nakakapit sa aking damit ay nagdudulot sa akin ng pagduduwal. Nagpalit ako ng maluwag na t-shirt at pantalong may mantas ng langis. Naamoy ko ang matinding pagod sa aking uniforme, ang aking paulit-ulit na pagkukunwari, at ang aking matinding pagiging matipid. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. 30 taong gulang pa lamang ako, ngunit wala akong oras na alagaan ang sarili, kaya ang aking mukha ay tila tuyo at maitim. Ang aking buhok ay nakatali lang ng mabilisan. Saan napunta ang babaeng dating laging nakangiti? Ang boses ni Marco mula sa sala ay hindi pa rin tapos. Ipinagmamalaki niya ang isa na namang kontrata na natapos niya, kahit alam kong team leader lang siya sa isang maliit na proyekto at wala siyang malaking kapangyarihan. Bumuntong hininga ako at inayos kong muli ang aking buhok. Kailangan kong pumunta sa kusina. Nagugutom na siguro ang anak naming si Junjun. Lumabas ako ng kwarto. Oras na para gampanan ang isa ko pang tungkulin, ang night shift ng isang walang sahod na kasambahay. Pumasok ako sa maliit at madilaw na kusina. Ang hapunan ngayong gabi ay muling sinigang at lumpia. Binuksan ko ang ref, at ang tanging natira ay 3 itlog, kalahating upo na binili ko noong isang araw, at ilang sibuyas na nagsisimula ng tumubo. Walang kahit isang piraso ng karne. Naalala ko na inubos ni Marco kagabi ang huling adobong manok na iniwan ko para kay Junjun. Pumikit ako at huminga ng malalim. Ang problema ay palaging pera. Ngayon ay 15. Kalahating buwan pa lang simula nang sumahod ako at wala ng 500% ang natira sa aking pitaka. Ang buwanan kong sahod na 30,000 pesos ay agad na automatic transfer sa account para sa apartment amortization. Sinimulan kong kalkulahin ang aming fixed monthly expenses.
Ang mga numero ay tila sumasayaw na parang isang bangungot. 35,000 pesos para sa apartment. 3 taon na ang nakalipas, pinilit ni Marco bilhin ang bahay na ito para lang magporma sa kanyang mga kasamahan. Sabi niya, ang isang project team leader ay nararapat na tumira sa ganito. 15,000 pesos para sa tuition ni Junjun sa pribadong international school. Ito rin ay kagustuhan ni Marco. Sabi niya, hindi pwedeng mag-aral ang anak ng isang project manager sa pampublikong eskwelahan. Kailangan niya ng magandang network para sa kanyang kinabukasan. Gusto ko na lang sana sa malapit na pampublikong daycare pero hindi ko siya kayang pigilan. P7,500 pesos na ipinapadala ko sa probinsya para sa gamot ng biyenan ko. Tungkol dito, kailanman ay hindi ako nagreklamo kahit hindi niya ako itinuturing na tunay na manugang dahil ito ang tungkulin ng isang anak. Ang 3 gastusin pa lang ay umabot na sa 57,500 pesos. Ang sahod ni Marco na 60,000 pesos kasama ang 30,000 pesos ko ay P90,000 pesos. Kapag ibinawas ang 57,500 pesos, ang natitira naming budget sa isang buwan ay 32,500 pesos. Ito ay para sa pagkain, utilities, gas, pamasahe at lahat ng petty cash. Pero pagdating ng ika-15, wala na ang pera. Saan napunta? Napunta sa mamahaling scotch na binibili ni Marco para sa kanyang mga boss, sa mga branded na damit na sinusuot niya para maging fit sa kanyang posisyon, sa mamahaling sigarilyo na araw-araw niyang hinihit-hit at sa walang katapusang pagpapainom sa bahay na tinatawag niyang pagpapalakas ng koneksyon. Palakasan. Tiningnan ko ang 3 itlog sa aking kamay. Ngayong gabi, ang aming anak ay kakain ng sinigang na walang karne at pritong itlog at magrereklamo si Marco. Paano ako magkakaroon ng lakas na magtrabaho kung ganito ang kinakain ko? Ang financial pressure ay tila gumagapos sa aking leeg. Parang ako ay naglalakad sa isang manipis na lubid, isang maliit na ihip lang ng hangin, at babagsak ako sa bangin. Nanginginig ang kamay ko habang binabasag ang itlog sa mangkok. Ano ang dapat kong gawin? Malapit na ang bayaran ng tuition ni Junjun at wala pa akong pera. Ayokong magtanong kay Marco. Sa tuwing magtatanong ako, sisigawan niya ako. Babae talaga, puro pera na lang ang alam. Abot-abot ang problema ko sa trabaho, tapos didisturbohin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang malaking problema niya. Ang alam ko lang, kailangan kong pakainin ang anak ko ngayong gabi at huwag kaming tawagan ng bangko ngayong buwan. Ang tunog ng bawang na piniprito sa kawali ay gumising sa akin mula sa aking pag-iisip. Kumalat ang amoy ng nilutong itlog, ngunit hindi ako nagutom. Naalala ko lang ang lahat ng nakakapagod at mamahaling pagkain na inihanda ko sa nakalipas na mga taon. 5 taon na kaming kasal. Hindi ito mahabang panahon, ngunit sapat na para malaman ko ang buong pagkatao ni Marco. Hindi ko maikakaila, may kakayahan siya. Mula sa pagiging simpleng engineer, umabot siya sa posisyong project team leader na kumikita ng 60,000 pesos. Sa mata ng marami, iyon ay tagumpay. Ngunit para kay Marco, ang tagumpay ay hindi para i-enjoy, kundi para ipakita, porma. Mula nang ma-promote siya, nagbago ang buhay ko. Ang aming cozy na apartment ay naging isang walang bayad na restauran. Ang kanyang paniniwala ay palakasan system, networking, at ang pinakamabisang paraan ayon sa kanya ay ang imbitahan ang mga kasamahan at clients sa bahay upang ipakain sa kanila ang luto ng kanyang asawa. Sabi niya, iyon daw ang paraan para maipakita ang sinseridad at ipagmalaki ang kanyang masipag at maalam na asawa. Sa simula, sinubukan kong makisama sa gusto ng aking asawa. Inisip ko na kung makakatulong ako sa kanyang tagumpay, sulit ang aking pagod. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Han, may 6 na investors na pupunta rito mamaya. Maghanda ka ng ilang pulutan. Kadalasan, ganito ang tawag niya sa akin bandang 4:00 ng hapon kapag abalang-abala ako sa pag-aayos ng stock sa supermarket. 6 na tao. Ilang pulutan. Kailangan kong magmadali, mag-leave ng mas maaga,
tumakbo sa palengke, at mag-isip ng menu na magpapanatili sa porma ng aking asawa sa loob ng napakaliit na budget. At ako, na nakasuot ng apron na may mantas ng langis, ay kailangang magluto ng hindi bababa sa 5 o 6 na putahe: tinola, pritong hipon, lapu-lapu file, kaldereta, pansit, at adobo. Pawis na pawis ako, nag-iisa akong nagtatrabaho sa kusina. Samantala, sa sala, nagtatawanan at nag-iinuman si Marco at ang kanyang mga kaibigan. Napakabait talaga ni Marian. Ilaw ng tahanan. Nang ilabas ko ang huling plato, halos tapos na silang kumain. Bago pa ako makaupo, sumigaw na si Marco, "Hon, isa pang bote ng beer at naubusan na ng yelo. Bumili ka sa convenience store." At pagkatapos ng party, kapag umuwi na ang mga lasing na panauhin, ang naiwan sa akin ay isang battlefield. Mga basag na bote ng beer at whiskey, mga upos ng sigarilyo na nagkalat sa sahig, at mga plato na nakatambak sa sink. Si Marco? Humihilik na sa sofa. Kailangan kong maglinis ng nag-iisa hanggang alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Sa tuwing nakikita ko siyang tulog, naiisip ko, ako ba ay kanyang asawa o isang walang sahod na kasambahay? Sinubukan kong kausapin siya. Sinabi ko na hindi namin kaya sa buhay, na napapagod na ako, ngunit binaliwala niya lang ako. Ano bang alam ng mga babae? Ang koneksyon ay pera. Alam mo ba kung magkano ang kontrata na ito? Kung mag-okay lang si Bossing at si Sir, kikita ako ng 100,000, huwag kang maging madamot. Madamaot? Ang tawag niya sa akin ay madamot? Dahil nagtitipid ako ng karne para sa aming pamilya. Binaliktad ko ang niluluto kong itlog. Tamang-tama ang pagkaluto. Pinatay ko ang kalan. Sa sandaling iyon, tumigil ang ingay ni Marco sa sala. Sa wakas, tapos na ang kanyang mahabang sipsip na tawag. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang kaba ng isang asawa na nakaranas na ng maraming networking parties ng kanyang mister. Pumasok si Marco sa kusina. Ang kanyang mukha ay tila namumula. Hindi niya tiningnan ang itlog o ang kaldero ng sinigang sa lamesa. Nagkuskus siya ng kanyang mga kamay at may pagka-excited sa kanyang boses. "Marian, maghanda ka. Dumating na ang pagkakataon na babago sa ating buhay." Ang amoy ng itlog at sibuyas ay biglang naging matindi. Kumunot ang noo ko at ibinaba ko ang sandok. Ang pagkakataon na babago sa buhay ni Marco ay palaging katumbas ng matinding pagod ko. Hinarap ko siya at nagtanong ako ng walang gana. "Ano iyon?" "Isang malaking balita." Pumitik siya ng daliri na tila nanalo sa loto. "Kilala mo ba si Vice Presidente Santos, yung bagong head ng branch ng Maynila? Balita na siya ang mamamahala sa buong Southern Luzon." Tumango ako ng tahimik. May narinig akong chismis sa checkout counter mula sa mga kasamahan ko. May bagong mataas na opisyal na dumating kaya nagmamadaling bumati ang aming store manager. Ano ang kinalaman niyan sa hapunan ko? Nang makita niya ang kawalan ko ng reaksyon, lumapit siya sa akin at bumulong na tila may mahalagang sekreto. Inimbitahan ko siya rito bukas ng gabi para maghapunan. Nagulat ako. Muntik ko nang maibaba ang plato na hawak ko. Buti na lang, nahulog lang ito sa plastic na basket na puno ng gulay at hindi nabasag. Lumingon ako, nanlalaki ang mata. "Ano? Inimbitahan mo ang mataas na opisyal dito sa bahay? Hindi ba't kahanga-hanga ang asawa mo?" Ipinagmalaki niya ang sarili. Lahat ng kasamahan ko gustong magpa-party sa kanya. Pero lahat sila tinanggihan. Pero ako, sa loob lang ng 11 minuto sa telepono, nag-oo na siya. Ito ay biyaya mula sa langit. Kapag nagustuhan niya ako, tiyak na sa akin na ang assistant manager na posisyon. Ang aking isip ay tila umuugong. Wala akong pakialam sa posisyon niya. Isang mas matinding katotohanan ang dahan-dahang lumabas. "Ilang tao ang inimbitahan mo?" Nagsimulang manginig ang boses ko. Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay na tila walang halaga. Nakakahiya naman kung siya lang mag-isa. Kaya inimbitahan ko ang HR manager, finance manager, at ilang key members ng aming departamento. Kasama tayo. Mga 15. 10 kami. 15. Ang numerong iyon ay tumama sa aking ulo
na parang isang bakal na pabigat. 15. Paano uupo ang 15 tao sa maliit na apartment na ito, sa maliit na mesa na ito, na kasya lang ang 4? Saan ako kukuha ng mga plato at kubyertos? At ang pinakamahalaga, magkano ang gagastusin ko para sa pagkain ng 15 bibig? Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, sinasakal ako. Kahit 6 na tao lang, halos mamatay na ako sa pagod. Ngayon, 15. Kasama pa ang bagong Vice President? Baliw ka ba, Marco? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sumigaw ako. 15? Saan mo sila pauupuin? Paano ako magluluto? Hindi mo ba alam na magtatrabaho ako buong araw bukas? Napatigil siya sa sigaw ko, ngunit kumunot din ang kanyang noo. Ang dating excited na mukha ay napalitan ng pamilyar na pagkasuklam, irita. Hinaan mo ang boses mo. Walang kuwenta. Ikaw ang asawa ko. Isang karangalan na mag-imbita ako ng bisita rito. Mag-leave ka na lang bukas. Ano ba ang malaking problema diyan? Kung masikip, umarkila tayo ng mesa at upuan. Huwag kang mag-alala sa mga walang kuwentang bagay. Ang dali niyang magsalita. Hindi niya alam kung magkano ang mawawala sa sahod ko kapag nag-leave ako. Sino ang mag-aarkila at maglilipat ng mga mesa at upuan? Ako. Nakita ni Marco ang pagtutol sa aking mga mata, kaya mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking balikat. Hon, patawarin mo ako. Magsakripisyo ka lang bukas. Nakasalalay sa hapunan, bukas ang kinabukasan ko at ng ating pamilya. Tulungan mo lang ako, babawi ako sa iyo. Pangako. Ilang beses ko na bang narinig ang salitang iyan sa loob ng 5 taon, ngunit sa tuwing nagpaparaya at nagsasakripisyo ako, lalo siyang lumulubog sa pagiging mapagpanggap at lalo namang bumibigat ang aking pasanin. Tiningnan ko si Marco. Ang peking pagka-excited sa kanyang mukha ay nagbigay sa akin ng katiyakan na hindi ko siya kayang tanggihan. Hindi dahil naniniwala ako sa kanyang pangako, kundi dahil kung tatanggihan ko siya, sisigaw siya, magmumura at babasagin niya ang mga gamit. Wala na akong lakas para makipag-away pa. Ngunit may mas malaking problema kaysa sa pagod ko. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong manatiling kalmado sa harap ng aking galit at kawalang magawa. Ngayon, kailangan ko siyang harapin. Ang tanging paraan para patahimikin ang kanyang pagka-excited ay ipaharap sa kanya ang malupit na katotohanan. Marco, sabi ko sa isang boses na nakakatakot sa sobrang kalmado. 15. Lahat ay matataas na opisyal. Sige, magli-leave ako bukas. Maglilinis ako at mag-aarkila ng mesa at upuan. Ngunit may isang bagay na hindi ko kayang gawin. Tinaasan ako ng kilay ni Marco. Ano? Ang pera? Sabi ko ng mariin, pambili ng pagkain. Ang mukha ni Marco ay tumigas. Ito ang salita na pinakagusto niyang marinig mula sa akin. Isipin mo, sinimulan kong isa-isahin ang mga item. Nakakagulat, napakalinaw ng aking isip. Hindi natin pwedeng lutuin ang ordinaryong pulutan lang para sa isang bise-presidente. Kailangan natin ng disenteng main course. Halos 15 tayo. Magkakalkula ako ng mabilisan. Isang manok para sa tinola, sinigang na hipon, lapu-lapu sa sweet and sour, at kaldereta. Kailangan ng pansit at gulay. Para sa dessert, prutas. Tumigil ako at tiningnan ang dumidilim na mukha ni Marco. Nagpatuloy ako. Ang pinakamahalaga, ang inumin. Hindi pwedeng gin lang ang ihahanda sa mga matataas na opisyal. Kailangan ng whiskey o, kahit papaano, wine. Magkano ang kakainin at iinumin ng 10 lalaki. Kinakalkula ko sa aking isip. Manok, hipon, isda, gulay at sangkap hindi bababa sa 10,000 pesos. Kasama ang alak at prutas, baka hindi sapat ang punta taksas. Kailangan natin ng hindi bababa sa 3,000 deo, sabi ko. Kalkulado na ito base sa pinakamababang presyo at lahat ay ako ang magluluto. Bigyan mo ako ng 3,000 deo. Bibili ako bukas ng umaga. Nanahimik si Marco. Hindi siya sumigaw kaagad tulad ng inaasahan ko. Tinitigan niya ako, tila nagbabasa sa aking isip. Ang pananahimik niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagmumura. Alam kong tamaan ko siya. Walang laman ang kanyang pitaka. 3.
Nietzsche. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa at malamig. Nagbibiro ka ba? P3,000 peso para sa isang hapunan? Hindi ako nagbibiro, sagot ko. Pinanatili ang aking poise. Kung gusto mong magporma at mapromote, kailangan mong mamuhunan yan. Ipapahanda mo ba sa vice-presidente ang parang handaan sa patay? Anong sasabihin ng mga kasamahan mo? Ang aking mga salita ay tila nagbuhos ng gasolina sa apoy. Pagtawanan ako, umungol si Marco at itinuro ang aking mukha. Ikaw ang nagpapahiya sa akin. May malaking pagkakataon ako ngayon at bilang asawa, dapat ay nag-iisip ka kung paano mo ito ireresolba, hindi ang humingi sa akin ng pera. Hindi mo ba alam na mahirap ang sitwasyon ng kumpanya? Wala pa ang sahod ko. Naging mapang-uyam ako. Ang sitwasyon ng kumpanya. Ganoon ba kahirap ang sitwasyon kaya may pambili siya ng mamahaling sigarilyo at pambili ng kape para magporma sa mga kaibigan? Wala akong solusyon, sabi ko ng matigas. Ang sahod kong 30,000 pesos ay agad na napupunta sa 35,000 pesos na amortization. Abala ako sa pagbabayad ng utang. Ang tuition ni Junjun at gamot ng nanay mo, hiniram ko lang iyan. Alam mo ba kung magkano ang natitira sa aking bank account? Kinuha ko ang aking lumang cellphone at binuksan ang banking app. Ipinakita ko ang screen sa mukha ni Marco. 1,530 pesos. Sabi ko, ito ang lahat ng mayroon tayo hanggang sa susunod na payday. Saan ako kukuha ng 3,000 pesos para sa party mo? Nanlaki ang mata ni Marco sa nakita niyang numero sa screen. Pagkatapos, marahas niyang tinabig ang kamay ko at nahulog ang cellphone sa sahig. Huwag mong ipapakita sa akin ang numerong iyan, sigaw niya. Ikaw ay babae. Dapat ay matipid ka sa paggastos. Wala ka bang mahihiraman? Ang matalik mong kaibigan na si Jolina, bakit hindi mo siya hiraman ng kaunting pera? Napatigil ako. Hindi ko lubos na naintindihan ang sinabi niya. Hinihiling niya sa akin na mangutang sa aking kaibigan para lang makapag-party siya. Ang kawalang hiyaan niya ay lumampas na sa aking limitasyon. Ano ang sinabi mo? Tanong ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Hihiramin ko sa kaibigan ko para ipaghanda ang mga bisita mo? Oo, bakit hindi? Tumayo si Marco ng tuwid, walang kahihiyan. Para saan pa ang kaibigan? Para magtulungan kapag may problema o nahihiya ka sa kanila. Mas mahalaga ba iyan kaysa sa mapahiya ang asawa mo sa harap ng kanyang mga boss? Tiningnan ko si Marco. Ang lalaking minsan kong minahal, ang ama ng aking anak. Ngayon, siya ay naging kakaiba at kasuklam-suklam. Hindi ako mangungutang sa kaninuman. Sabi ko ng matigas. Sa iyo ang party, kaya ikaw ang mag-aayos ng pera. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, tila sasampalin ako. Hindi ako umiwas. Tinitigan ko siya sa mata. Sa loob ng 5 taon, nagmura siya at naginsulto, ngunit kailanman ay hindi niya ako sinaktan. Huminto ang kanyang kamay sa hangin. Marahil, natakot siyang mag-ingay ako at masira ang party bukas. Bumuntong hininga siya at ibinaba ang kamay. Sige. Magaling. Hindi mo kayang ayusin, hindi ba? Pera ang kailangan mo? Sige, bibigyan kita. Tumalikod si Marco at lumabas sa sala. Kinuha niya ang kanyang briefcase, hinanap ang kanyang pitaka at ibinaliktad ito. Ilang gusot na bills ang nahulog sa sahig. Yumuko siya. Pinulot ang mga ito at kinuwelyuhan sa kanyang kamay. Bumalik siya sa kusina. Ako, nakatayo pa rin sa tabi ng nilamig na itlog. Tumayo si Marco sa harap ko. Inabot niya ang pera. Nang ibuka niya ang kanyang kamay, 2 gusot na P100 bills ang nakita. 200 piso. Ang boses ni Marco ay punong-puno ng pang-iinsulto. Ayan, tama na yan. Nanlumo ako. Tiningnan ko ang 2 bills sa kanyang kamay at pagkatapos ang kanyang mukha. Hindi ko maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Sapat na ang P200, sabi ni Marco. Huwag ka nang magreklamo sa mamahaling karne at isda. Ang pagpapakain sa bisita ay ginagawa sa puso. Hindi ka marunong mag-isip at sinisira mo ang promosyon ng asawa mo. Sige, P200 lang ang ibibigay ko.
Itinapon niya ang pera sa kitchen counter. Bumagsak ang 2 kawawang bills sa tabi ng hiniwa kong upo para sa sinigang. Gamitin mo yan. Bahala ka na. Muli siyang nagturo sa aking mukha. Maghanda ka ng party para sa 15 tao gamit ang P200. Kung hindi mo magagawa iyan, hindi ka karapat-dapat maging asawa ko. Iniwan niya ako. Naglakad siya papunta sa pintuan at malakas niyang isinara ito. Narinig ko ang ingay ng motorcycle niya at pagkatapos, nawala ito sa eskinita. Malamang, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan para magporma at magreklamo tungkol sa kanyang walang kuwentang asawa. Ako ay naiwan ng mag-isa sa kusina. Tinitigan ko ang 2 100 bills sa counter. Pakiramdam ko, ito ang pinakamalaking pang-iinsulto na natanggap ko sa aking buhay. Isang handaan para sa 15 tao. P200, umiyak ako. Ngunit hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng galit. Ang galit na nakatago sa loob ng 5 taon ay tila isang bulkan na handang sumabog. Tama siya. Bahala na ako. Tinitigan ko ang 2 bills. Kinuha ko ang mga ito sa nanginginig na kamay. Sige, kung gusto mo, bibigyan kita ng P200 na party. Isang party na hindi mo malilimutan habang buhay. Ang gabing walang tulog at ang tawag kay Jolina. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tinitigan ko ang mall sa Kisame hanggang mag-umaga. Hindi umuwi si Marco. Malamang, nakikipag-inuman siya o nagpapalakas ng koneksyon habang ipinaubaya sa akin ang gulo. Si Junjun ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Nang makita ko ang mukha ng aking anak, sumikip ang dibdib ko. Ano ang ginagawa ko? Ano ang magiging kinabukasan ng anak ko sa ilalim ng ganoong ama? 4:00 ng umaga. Madilim pa. Hindi ako tumawag sa supermarket para mag-leave. Nagpasya akong mag-resign na. Hindi ko na kayang mamuhay ng ganito kahit isang araw pa. Ngunit bago ako umalis, kailangan kong tapusin ang party na ito. 5:00 ng umaga. Umalis ako ng bahay. Isinuksok ko sa bulsa ang 2 gusot na 100 bills na ibinigay ni Marco. Ang pera ay tila mainit na uling na sinusunog ang aking bulsa. Naglakad ako patungo sa talipapa, palengke na malapit sa aming bahay. Madilim pa, ngunit ang talipapa ay abala na sa mga tindera at mamimili. Ang ingay ng paghiwa, malakas na tawaran at mga motorcycle ay halo-halo sa amoy ng isda, gulay at mainit na lugaw. Hawak ko ang P200, naglakad ako na tila isang sleepwalker. Dumaan ako sa tindahan ng karne. Ang sariwang liempo ay nakasabit. Dalaga, bumili ka na ng karne. Masarap ang liempo ngayon. P380 sento ang 1 kilo. Para sa 15 tao, kailangan ko ng hindi bababa sa 3 kilo. 1,140 pesos. Tiningnan ko lang ang lupa at nagpatuloy. Dumaan ako sa tindahan ng manok. Ang malinis na native chicken ay nakahiga, ipinagmamalaki ang kanilang dilaw na balat. Masarap sa tinola iyan. 250% ang isa. Hindi sapat ang isang manok. P500 pesos. Nagmadali ako. Dumaan ako sa tindahan ng isda. Ang live shrimp ay tumatalon at ang malaking lapu-lapu ay lumalangoy sa aquarium. Masarap iyan para sa sweet and sour. 600 pesos ang 1 kilo. Ang P200 ko ay hindi sapat kahit sa kalahating kilo. Nagpatuloy ako. Dumaan ako sa tindahan ng gulay at prutas. Lahat ng ingay at kulay ng talipapa ay tila tumatawa sa akin. P200, P200, ano ang bibilhin mo? Ano ang ihahanda mo sa 15 tao? Ang kahihiyan at kawalang magawa ay gumapos sa akin. Ako ay isang asawa at isang ina. Ngunit ngayon, hindi ako makapaghanda ng isang disenteng hapunan, hindi dahil sa katamaran ko, kundi dahil sa aking nakakakilabot na asawa na may obsession sa pagpapakita. Ang galit na tinago ko sa loob ng maraming taon ay sumabog. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako sa isang sulok sa likod ng mga tindahan ng gulay kung saan itinatapon ang mga basura. Umupo ako at nagtakip ng mukha. Umiyak ako. Iyak ng pagsisisi dahil pinili ko si Marco.
Iyak para sa 5 taon ng aking kabataan na sinayang ko sa pagiging isang alipin para sa kanya. Iyak para sa aking anak na mapapalaki sa ilalim ng amang tinatapakan ang kanyang ina. At iyak para sa kahihiyan na may hawak akong P200 at wala akong magawa. Umuwi na lang kaya ako? Oh, magtitimpi na lang ako at hihiram ng pera kay Jolina. Magluluto ako ng walang pahinga at maghuhugas ng plato para bukas muling magyabang si Marco gamit ang aking sakripisyo. Hindi na uli. Umiyak ako sa gitna ng amoy ng basura. Pakiramdam ko, nasa dulo na ako. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang tanging tao na kaya kong sandalan ngayon ay si Jolina. Ang aking matalik na kaibigan, ang tanging nakakaintindi sa sitwasyon ko at ang tanging taong sumisigaw sa akin na magising. Denial ko ang numero ni Jolina. Pagkatapos ng ilang ring, narinig ko ang boses niyang bagong gising. Hello? Sino iyan? Ang aga pa. Jolina, ako ito, si Marian. Ang boses ko ay putol-putol dahil sa iyak. Naging tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Jolina ay naging malinaw at gising. Marian, anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba uli ng hayop na iyan? Sa puntong iyon, tuluyan akong umiyak. Sinabi ko ang lahat. Ang 15 bisita, ang vice-presidente, ang hiningi kong 3,000 pesos at ang P200 pesos na itinapon ni Marco sa aking mukha kasabay ng bahala ka na. Inakala ko na sasabihin ni Jolina na magtiis na lang ako para sa anak ko tulad ng dati. Ngunit nagkamali ako. Ang kabilang linya ay nanatiling tahimik. Akala ko naputol ang tawag. Jolina, naririnig mo ba ako? Sa sandaling iyon, ang matalim na boses ni Jolina ay narinig ko sa telepono. Ang boses na iyon ay punong-puno ng galit, na kailanman ay hindi ko pa narinig. Baliw na hayop. Nawala na yata sa sarili ang taong iyan. Marian, bakit ka umiiyak? Sumigaw si Jolina, mas malakas pa kaysa sa ingay ng palengke. Mangungutang ka na naman para lang pakainin ang hayop na iyan. Gagawin mo na naman ang pagiging alipin mo sa bahay na iyan? Gumising ka, Marian. Ano ang gusto mong gawin ko? Umiyak ako. Kapag hindi ako naghanda, mamamatay ako sa kamay niya mamayang gabi. Ano ang sasabihin ng mga kasamahan niya? Pagtawanan nila siya. Pabayaan mo silang tumawa. Masisira sana ang porma niya, sigaw ni Jolina. Ang taong ganoon, walang hiya. Makinig kang mabuti sa akin. Huwag na huwag kang uutang kahit isang kusing. Huwag mong gamitin ang pera mo. Naiintindihan mo ba? Pero, walang pero. Putol ni Jolina. Sa akin. Magkano ang eksaktong ibinigay niya sa iyo? P200 pesos, sagot ko. Mahina ang boses. Sige, P200 pesos. Ang gagawin mo, maghahanda ka ng P200 pesos na party para sa kanya. Gusto niyang magporma? Ibigay mo. Gusto niyang maghanda sa mga boss niya? Ihanda mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Jolina. Ano ang ihahanda ko sa P200? Lugaw? Instant noodle soup. Halos sumigaw si Jolina. Bumili ka ng 15 packs. Kahit ang pinakamahal na instant noodle ang bilhin mo, kulang pa rin. Kung may matira, bumili ka ng cheap na hotdog. Umuwi ka at magluto ka ng 15 bowls ng instant noodles. Lagyan mo ng hiwa-hiwang hotdog. Pagkatapos, sabihin mo, ito ang P200 na party ni Project Manager Marco. Ipakita mo sa kanya ang leksyon. Ilang taon ka na niyang ginagawang tanga. Ngayong gabi, hayaan mong mapahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Turuan mo ng leksyon ang hayop na iyan na tinatrato ang kanyang asawa na parang basura. Natigilan ako. Instant noodle soup. Maghahanda ako ng instant noodle soup para sa vice-presidente? Napakalakas ng loob, napakabaliw na ideya. Nanginginig ang katawan ko. Jolina, natatakot ako. Hindi ko kayang gawin iyan. Baka masisante siya sa trabaho. Ang pamilya namin. Ang pamilya? Ang boses ni Jolina ay puno ng pagkauyam. Iyan ba ang tinatawag mong pamilya?
Nagbabayad ka ng utang hanggang mabaluktot ang likod mo, samantalang ang asawa mo nagwawaldas ng pera para lang magporma. Ang pamilyang nagbibigay sa iyo ng P200 at nagpapahanda sa iyo ng 15 tao. Marian, sapat na ang tiniis mo para sa sarili mo at para kay Junjun. Gumising ka. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na nakikita ang ina niya na tinatapakan ng ama niya habang buhay? Gawin mo ito ng minsan. Kaya mo. Mag-divorce ka. May kamay at paa ka. Hindi ka ba natatakot na hindi mo kayang buhayin ang isang anak? Divorce. Paghihiwalay. Ang salitang iyan ay tumagos sa aking likod na parang isang kuryente. Ang mga salita ni Jolina ay umikot sa aking isip. Mag-divorce ka. Naisip ko na ba ang divorce? Oo. Maraming beses. Tuwing nag-iisa akong naglilinis ng gulo ni Marco, tuwing nangungutang ako para sa tuition ng anak ko, tuwing iniinsulto niya ako, bumabalik sa isip ko ang salitang divorce. Ngunit agad kong binura ang ideya dahil sa anak ko. Dahil sa takot. Takot na mabigla ang aking mga magulang sa probinsya. Takot sa judgment ng mundo. Takot na hindi ko kayang palakihin ang anak ko ng mag-isa. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Jolina at ang P200 na pang-iinsulto ay nagtulak sa akin sa dulo ng aking takot. Tama si Jolina, sapat na ang pagtitiis ko. Sa loob ng 5 taon, namuhay ako na parang anino. Sinubukan kong panatilihin ang tinatawag ni Marco na pamilya, ngunit kailanman ay hindi niya ako ginagalang. Itinuturing niyang natural ang aking sakripisyo. Kung uutang ako at magluluto, ipagmamalaki niya uli ang kanyang sarili, at bukas o sa makalawa, magkakaroon na naman ng party para sa 15 o 15 tao at muli siyang magtatapon ng pera sa aking mukha. Ang aking buhay ay mananatili sa walang katapusang pagkaalipin at pangiinsulto. Hindi. Hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa ganoong kapaligiran na wala ang pag-aalinlangan sa aking puso. Ang takot na sasaktan ako ni Marco ay walang katumbas sa galit na nag-aapoy sa aking dibdib. Tumayo ako, pinunasan ko ang aking luha. Hindi na ako si Marian na umiiyak sa sulok ng talipapa. Isang lamig ang kumalat sa aking buong katawan. Tiningnan ko ang 2 100 bills, hindi na ito pang-iinsulto. Ito ang aking sandata. Umalis ako sa talipapa. Wala akong binili. Naglakad ako patungo sa supermarket sa kabilang kalsada. Ang lugar kung saan ako nagtatrabaho, kung saan ako nag-leave ngayong araw. Ang P200 na handout. Pagpasok ko, nagulat ang aking mga kasamahan, ngunit wala ako sa mood para makipag-usap. Nagtulak ako ng cart at dumiretso sa instant noodle section. Tiningnan ko ang lahat ng uri ng noodles, mula sa mura hanggang sa mamahalin. Kinuha ko ang 15 packs ng pinakamamahal na premium beef noodles. 15 isang pack. 225 pesos ang kabuuan. Napatigil ako. Lumampas ito sa P200 cent. Hindi ako pwedeng magdagdag ng kahit isang kusing mula sa sarili kong pera. Ibinaba ko ang 15 packs ng mamahaling noodles at inilipat ko ang aking kamay sa pamilyar na brand ng Lucky Me Instant Noodle Soup, Chicken Flavor. P7 peso ang isang pack. 105 peso ang 15 packs. 95% ang natira. Nagtulak ako ng cart patungo sa freezer. Tiningnan ko ang mga hotdog. Kinuha ko ang pinakamura na hotdog, ang uri na flour at artificial flavor lang na kailanman ay hindi ko bibilhin para kay Junjun. 30 pen ang isang pack. Kinuha ko ang 2 pack. P60. Kabuo ang gastos, 165. P35 ang natira. Pumunta ako sa vegetable section. Bumili ako ng isang bundle ng spring onion sibuyas na mura sa halagang 10 pesos. Kabuo ang gastos, 175. 25 singkos ang natira. Inilagay ko ang P25 sa aking bulsa. Ito ang sweldo ko para sa misyon na ito. Tinulak ko ang cart patungo sa checkout counter. Oh, Marian, hindi ba nag-leave ka ngayon? Bakit ka narito? Tanong ng aking team leader na nakatayo sa counter. Tumango ako at pilit na ngumiti. May kailangan lang akong gawin sa bahay, ma'am. Magluluto lang ako ng simple. Tiningnan ng team leader ang aking cart.
15 packs ng noodles, 2 hotdog at spring onions. Kumunot ang noo niya, tila nagtataka, ngunit hindi nagtanong. Nagbayad ako ng 175. Kinuha ko ang plastic bag at lumabas ng supermarket. Ang bag ay magaan, ngunit ang aking kalooban ay mabigat sa matigas na desisyon. Pag-uwi, gagawin ko ang eksaktong sinabi ni Marco. Isang party na ginawa sa puso. Isang P200 party. Ang pagtatalaga. Pagdating ko sa bahay, 9:09 ng umaga na. Walang tao sa bahay. Hindi pa umuwi si Marco. Mabuti na lang, ayoko siyang makita ngayon. Itinago ko ang plastic bag sa ilalim ng aparador sa kusina. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil gusto ko siyang gulatin hanggang sa huling sandali. Ang una kong ginawa ay tawagan si Jolina. Jolina, pwede bang sa inyo muna si Junjun mamayang gabi? Sinabi ko kay Marco na abala ako sa party at baka makaistorbo si Junjun. Sige, dalhin mo rito. Aalagaan ko siya. Gawin mo ang plano mo, Marian. Huwag kang mag-alala. Ang pinto namin ay laging bukas para sa inyo ng anak mo. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng tawag. Hindi bababat, hindi makikita ni Junjun ang mangyayari mamaya. Dali-dali akong naghanda ng lugaw para kay Junjun at inihanda ang mga damit niya. Tanghali, ihahatid ko siya sa bahay ni Jolina. Pagkatapos, nagsimula akong maglinis. Kumilos ako na parang isang makina. Hindi bilang asawa na naghahanda para sa bisita, kundi bilang isang taong naglilinis ng crime scene ng kanyang buhay. Nilinis ko ang maduming comfort room, winawalis ang maalikabok na sahig at pinupunasan ang mantas sa mesa. Ang apartment ay napakaliit para sa 17 tao. Ang sala ay halos 10 square meters lang. Ang mesa ay para sa 4 na tao. Kailangan kong umarkila ng gamit. Kumatok ako sa pinto ng aming kapitan sa tabi. Mabait ang kapitan. Kapitan, may bisita po kami mamayang gabi. Pwede po bang manghiram ng 10 plastic na upuan at isang folding table? Ngumiti ang kapitan sa akin. Ay, Marian, may bisita na naman kayo. Mahalaga siguro yan. Nasa bodega ang mga iyan. Kunin mo na lang. Tahimik kong kinuha ang 10 plastic chairs at 2 stainless folding tables at dinala sa bahay. Nang ikalat ko ang mga ito sa gitna ng sala, mukha kaming karinderya sa kalye. Habang abala ako sa paglilipat ng mesa, dumating si Marco. Amoy alak siya mula sa inuman kagabi, ngunit maganda ang kanyang mood. Malamang, ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan na naimbitahan niya ang vice-presidente. Nang makita niya ang mga messy tables at chairs, kumunot ang noo niya. Ano ang ginagawa mo? Mukha tayong may lamay. Wala kaming mauupuan kung hindi ito ang gagamitin namin, sagot ko ng walang emosyon. Sinulyapan ni Marco ang kusina. Walang matataas na tambak ng karne o isda na abala akong niluluto. Malinis lang ang kusina at ako ay nagpupunas ng lamesa. Itinaas niya ang kanyang baba at nagtanong, "Ang pagkain? Nakabili ka na? Handa na ang lahat." Sagot ko ng mahinahon. "Maghanda ka na lang ng damit at necktie mo. Huwag kang mag-alala." Nang marinig niya iyon, lumiwanag ang mukha ni Marco. Inakala niyang nangutang ako kay Jolina. Ngumiti siya ng may kasiyahan. "Oh, tingnan mo, ganyan ang asawa. Magtulungan tayo kapag may problema. Maghanda ka ng maganda. Kapag naging matagumpay ito, bibilhan kita ng bagong handbag." Hindi ako umimik at patuloy na pinunasan ang stainless table. Hindi ko kailangan ng handbag. Ang kailangan ko ay kalayaan. Pumasok si Marco sa kwarto, sumisipol. Maya-maya, narinig ko ang paghahanda niya ng kanyang damit. Kinuha niya ang kanyang nag-iisang suit ang binili niya para sa kasal namin. 5 taon na ang nakalipas at pinlansya ito. Nilinis niya ang kanyang sapatos. Pinili niya ang wine-colored na necktie na itinuturing niyang pinakamagandang porma niya. Nang makita ko ang kanyang hitsura, naramdaman ko ang pagkauyam at awa. Masinsinan siyang naghahanda para sa kanyang promotion, samantalang wala siyang kaide-ideya na naghahanda siya para sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang mga bisita at ang mahabang paghihintay. 2:00 ng hapon, inihatid ko si Junjun sa bahay ni Jolina. Nagtanong si Junjun, "Mama, hindi mo ako kasama mamaya?" Hinalikan ko siya sa pisngi.
Mabait ka, Junjun. Maglaro ka muna kay Tita Jolina. May kailangan lang akong tapusin sa bahay. Babalikan kita kaagad pagkatapos. 5:00 ng hapon. Bumalik ako. Tapos na si Marco maligo. Umaalingasaw ang amoy ng kanyang pabango. Nakasuot na siya ng suit at naglalakad sa sala. Kinakabahan. Ano, Hon? Ayos ba ako? Mukha ba akong assistant manager? Sinulyapan ko siya. Ayos na. Bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit? Kumunot ang noo ni Marco sa aking simpleng damit. Bihisan mo naman ng magandahon. Malapit na silang dumating. At bakit napakatahimik ng kusina? Sabi mo, handa na ang lahat? Sabi ko, handa na ang lahat. Sagot ko ng mahinahon. Ang mga espesyal na putahe ay kailangang lutuin sa tamang oras. Lumabas ka na at maghanda para sa mga bisita. Kahit kinakabahan si Marco, nagtiwala siya sa aking matigas na desisyon. Nagtiwala siya sa aking walang pasubaling pagsunod sa loob ng 5 taon. 5:30, tumunog ang doorbell. Nagmadali si Marco sa pinto. Aba, halika. Ang aga ninyo. 4 na lalaking nakasuot ng shirt at slacks ang pumasok. Mga kasamahan ni Marco. May dala silang isang box ng beer. Sir, naisipan namin na baka nahihirapan si Ate Marian kaya tumulong na kami. Nasaan po si ate? Sabi ng isang binata. Nag-iisa ang asawa ko sa kusina, naghahanda ng special dish. Tumawa si Marco, hinawakan ang kanilang balikat. Umupo muna kayo at magkape. Magpapakita ng galing ang asawa ko mamaya. Makakakain kayo ng napaka-special na putahe. Tiningnan ng mga kasamahan ang folding tables at chairs sa sala, ngunit tumawa lang sila. Ayos lang po, sir. Mas cozy pa nga rito. Ang maliit na sala ay naging maingay. Tawanan, pagmamayabang ni Marco, at ang sipsip ng kanyang mga kasamahan. Nagdala ako ng tea mula sa kusina. Hello po. Tuloy po kayo, sabi ko. Ate Marian, sabi ng isa pang binata. Nabalitaan ko na napakahusay mo magluto. Sa wakas, makakatikim na ako. Ngumiti ako ng bahagya. Wala po iyan. Lutong bahay lang. Binigyan ko sila ng tea at bumalik sa kusina. Ayoko ng role ko sa acting ni Marco. Narinig ko si Marco na nagmamayabang. Alam ninyo, ang ex-project na iyon, ako ang personal na pumunta sa site at inayos ko. Napakagulo ng mga subcontractor. Sinigawan ko ng maayos. Tawanan. Lumalaki ang ilusyon ni Marco tungkol sa kanyang kapangyarihan. 6:00, tumunog uli ang doorbell. Ngayon, 2 beses, malinaw, ding-dong. Tumahimik ang maingay na sala. Nagulat si Marco. Ibinaba niya ang teacup at dali-daling inayos ang kanyang necktie at buhok. Ang vice-presidente. Nandyan na, bulong niya. At tumakbo sa pintuan. Halos lumipad siya sa pinto. Binuksan niya ito at yumuko ng malalim. Ah, vice-presidente. Tuloy po kayo. Isang karangalan po na pumunta kayo sa napakasimple naming bahay. Isang lalaking may edad, matangkad, at nakasalamin ang pumasok. Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt na nakaplantsa ng maayos. Mukha siyang matalino at dignified. Siya ang bagong Vice-Presidente Santos. Sinundan siya ng 2 o 3 lalaki, mukhang HR manager at finance manager. Lahat sila ay nakasuot ng maayos at may appropriate na formality. Ang atmosfera sa sala ay biglang nagbago. Ang mga kasamahan ni Marco na kanina ay maingay, tumayo ng tuwid at yumuko ng sabay-sabay. Magandang gabi po, Vice-Presidente. Tumango lang ang Vice-Presidente. Tiningnan niya ang maliit na sala. Ang kanyang paningin ay huminto sandali sa stainless tables at plastic chairs. Sa split second na iyon, nakita ko na kumunot ang noo niya. Umupo na kayo, mga Ginoo. Ang kanyang boses ay mababa at malinaw. Sinamahan siya ni Marco. Vice-Presidente, dito po kayo sa pinakamagandang upuan. Itinuro niya ang nag-iisang sofa na nilagyan ko ng malinis na kurtina. Nang umupo ang Vice-Presidente, umupo si Marco sa gilid ng sofa, nakatingin sa harap, handang magserbisyo. Vice-Presidente, tea po. Inabot ni Marco ang teacup sa nanginginig na kamay. Ito po ay napakabihira
galing pa sa aming probinsya. Salamat po, Manager Marco. Kinuha ng Vice Presidente ang cup, ngunit hindi ininom. Tiningnan niya si Marco. Manager Marco, salamat sa pag-imbita mo sa akin sa isang lutong bahay, ngunit kailangan kong linawin. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagpapatatag ng disiplina. Hindi ko hinihikayat ang mga personal dinners na nakakaapekto sa trabaho. Tumigas ang ngiti ni Marco. Opo, alam ko po, Vice Presidente. Ito po ay simpleng hapunan lang para sa aming lahat. Wala po itong ibang intensyon. Gusto ko lang po na mas maging malapit kayo sa aming branch. At gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ang aking asawa na maipakita ang galing niya. Lumingon ang Vice Presidente sa kusina. Ang pinto ay bahagyang nakasara. Nasaan ang asawa mo? Nagmadali si Marco at sumigaw. Marian, halika rito at batiin ang Vice Presidente. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras ko. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Simpleng damit pa rin ang suot ko, ngunit malinis. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos. Tumayo ako sa harap ng Vice Presidente at yumuko. Magandang gabi po. Ako po si Marian, asawa ni Marco. Tinitigan ako ng Vice Presidente. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Walang emosyon, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang aking damit, ang aking kamay na walang jewelry, at tumango ng bahagya. Magandang gabi po. Patawad kung ginulo namin kayo ngayong gabi. Ayos lang po. Maghahanda na po ako ng hapunan, sabi ko. Bumalik ako sa kusina at isinara ang pinto. Narinig ko si Marco na nagmamadaling nagpaliwanag. Patawad po, Vice Presidente. Medyo mahina lang po ang asawa ko. Sa bahay lang po siya palagi. Maghintay lang po kayo ng kaunti at handa na ang masarap na pagkain. Pagkatapos, iniba ni Marco ang usapan. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa trabaho, sa mga problema sa site, at kung paano niya sinikap ayusin ang mga ito. Walang tigil siyang nagsalita, nagmamayabang, sinusubukang magbigay ng magandang impresyon sa bagong boss. Ang X-project na ito, napakahirap po ng mga investors, pero ako, sa isang tawag ko lang, ang sala ay maingay. Boses ni Marco ang pinakamalakas. May sumasagot sa kanya at may tahimik lang na umiinom ng tea. Ngunit alam kong lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay. Hinihintay nila ang espesyal na putahe ng asawa ni Marco. At ako, nasa kusina. Tinitigan ko ang 15 packs ng noodles, 2 hotdog at spring onions. Kumuha ako ng malaking kaldero, nilagyan ng tubig, at inilagay sa kalan. Ang pag-aapoy ng galit. Mabigat at mabagal ang paglipas ng oras. Umupo ako sa isang maliit na upuan sa kusina. Nagsimulang kumulo ang tubig. Hininaan ko ang apoy. Wala akong ginagawa. Nakikinig lang ako. Ang malakas na boses ni Marco sa sala. Vice Presidente, huwag po kayong mag-alala. Kapag naging assistant manager na ako, aayusin ko ang purchasing team. Sisiguraduhin kong walang leak ng pera. Narinig ko ang tawanan at ang tunog ng pag-iinom ng beer na dinala nila. 6:30. Ang mga kwento ni Marco ay nagsimula ng maubos. Mula sa pagmamayabang tungkol sa proyekto, lumipat na siya sa pagyayabang tungkol sa kanyang social connections. Si Manager Kim sa City Hall, kaibigan ko iyan, Vice Presidente, napakalapit namin. Pagkatapos, narinig ko ang isang tunog ng chopsticks na tumama sa mesa. Maliit na tunog, ngunit napakalinaw sa gitna ng katahimikan. 7:00. Ang tawanan ay nabawasan. Malamang, naubos na ang beer. Tanging ang ingay ng TV at boses ni Marco ang naririnig. Ang kanyang boses ay naging awkward. Pinilit niya akong magbiro, ngunit walang tumawa. Nagsimulang kumalam ang tiyan ng 15 lalaki. Dumating sila ng gutom, naghihintay ng espesyal na pagkain. 7:00 na, at tea at beer pa lang ang nainom nila. Tulad ng inaasahan, hindi na nakayanan ni Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at isinuksok ang ulo niya. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng irita. Ang tagal mo, handa na ba? Naghihintay na sila. Malapit na, sagot ko ng mahinahon.
nakatingin sa kumukulong tubig. Kailan ang malapit na? Ano ba ang niluluto mo? Parang naghahanda ka para sa kasal, sigaw niya. Lumabas ka na, sabi ko. Hindi tumitingin sa kanya. Sabi ko, handa na ang lahat. Galit si Marco, ngunit hindi siya makapag-ingay. Malakas niyang isinara ang pinto. Narinig ko ang kanyang malakas na boses sa labas. Malapit na pong lumabas. Medyo picky lang po ang asawa ko sa pagluluto. Maghintay lang po tayo. Ang masarap na pagkain ay kailangan hintayin. Patuloy ang paglipas ng oras. 7:15, 7:30. Ang kapaligiran sa labas ay bumigat. Wala nang usapan. Ingay lang ng TV at paminsan-minsang pagubo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa balcony, may naglabas para manigarilyo. Ang binata na kanina ay Jolly, nagtanong ng lasing na, Manager Marco, bakit ang tagal ng hapunan? Sobrang gutom na po ako. Ang salitang iyan ang nagpasimula sa lahat. Narinig ko ang awkward na tawa ni Marco. Nagbibiro ka. Ang masarap na pagkain ay kailangan hintayin, ngunit hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya pabalik sa kusina. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinuksok ang ulo niya, kundi itinulak niya ang pinto. Ano ba ang ginagawa mo? Wala ka bang konsensya? 7:30 na, hindi mo ba nakikita na nakasimangot na ang vice-presidente? Gusto mo ba akong masisante? Tiningnan niya ang malinis na kusina. Walang amoy ng pritong karne o nilagang isda, amoy singaw lang. Tiningnan niya ako na naghihiwa ng hotdog at ang kumukulong kaldero ng tubig. Ano ang ginagawa mo? Nagsimulang mamutla ang mukha ni Marco. Bakit may kumukulong tubig? Nasaan ang karne at isda? Nasaan ang pagkain? Nagluluto ako. Sagot ko. Hinihiwa ang huling hotdog. Nagluluto ng ano? Nagpapabaga ng tubig? Halos sumigaw siya. Lumabas ka na. Tiningnan ko siya. Ang aking tingin ay malamig. Malapit na po talaga. Ang aking pagiging kalmado ay nagdulot ng takot kay Marco. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero. Gusto niyang magmura at mambasag ng gamit. Pero hindi niya magawa. Naramdaman niyang may malaking problema. Umatras siya at nag-aalangan. Baliw ka. Baka ba? At tumakbo siya palabas. 75:45. Ang hangin sa sala ay kasing higpit ng tali. Nakakabinging katahimikan, ang tunog lang ng TV at paminsan-minsang pagubo. At sa wakas, narinig ko ang boses na hinihintay ko, ang boses ng vice-presidente. Hindi malakas, ngunit napakalinaw at matigas. Manager Marco, baka hindi maayos ang pakiramdam ng asawa mo. Mas mabuti sigurong lumabas na lang tayo at maghanap ng makakainan. Malapit na ring mag-8:00. Tiningnan niya ang kanyang relo. Wala na siyang pasensya. Ang mga salitang iyon ay parang death sentence kay Marco. Narinig ko si Marco na nag-aalala. Opo, Vice-Presidente, sandali lang po. Siguradong malapit na po iyan. Pupuntahan ko po uli. Ang tunog ng pagtakbo ni Marco. Pumasok siya sa kusina. Itinulak niya ang pinto. Marian! Sumigaw siya. Ngayon, hindi na niya inilabas ang kanyang boses. Hinawakan niya ang aking braso at marahas na niyugyog ako. Baliw ka. Gusto mo akong patayin? Gusto mong magutom tayong lahat? Nasaan ang pagkain? Nasaan ang pagkain ko? Ang kanyang mukha ay napakapula. Ang mga mata niya ay may galit. Mukha siyang isang hayop na na-corner. Hindi ako nagsalita. Pinitik ko ang kanyang kamay. Tiningnan ko siya sa mata. Walang takot sa aking paningin. 19 minuto, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Lumabas ka at sabihin mo sa kanila na maghanda ng mesa. Nanlumo si Marco, tiningnan niya ako. 15 minuto, inakala niya na may special dish na kailangan lang lutuin. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa galit patungo sa pag-asa. Totoo ba? Sige. Maghanda ka ng mga plato at kubyertos. 15 minuto. Kapag nagkamali ka, papatayin kita. Tumakbo siya palabas. Narinig ko ang kanyang sigaw na may kasiyahan. Mga kaibigan, lalabas na ang masarap na pagkain. Vice-Presidente, pasensya na po. Medyo picky lang po ang asawa ko. Sige, tulungan ninyo akong maghanda ng mesa.
Narinig ko ang ingay ng paglilipat ng mesa at upuan. Nawala ang nakakabinging katahimikan at napuno ito ng ingay ng pag-asa. Pagkatapos ng 2 oras ng paghihintay, inakala ng mga kasamahan ni Marco na isang malaking feast ang ihahanda sa kanila. Talagang naniwala si Marco. Masaya siyang nag-utos. Kim, ilipat mo iyan sa gitna. Park, kumuha ka pa ng beer. Vice Presidente, sandali na lang po. Tahimik muli ang kusina. Nagsimula na ang aking 15 minuto. Hindi ako nagpanik. Hindi ako nagmadali. Kinuha ko ang 15 packs ng noodles. Tahimik kong binuksan ang mga ito. Kinuha ko ang 15 pinakamagandang bowls na ginagamit lang namin tuwing Pasko. Inilagay ko ang noodles at seasoning sa bowls. Ang hiwa-hiwang cheap hotdog ay pantay-pantay kong inilagay sa 15 bowls. Nilagyan ko ng hiwa-hiwang spring onion. Tapos na ang paghahanda. Tiningnan ko ang kumukulong tubig. Oras na. Kumuha ako ng sandok at dahan-dahan kong ibinuhos ang kumukulong tubig sa 15 bowls. Agad na umakyat ang pamilyar na amoy. Hindi ito amoy ng tinola o adobo o kaldereta. Ito ay ang matapang, artificial na amoy ng instant noodle soup. Ang ingay sa labas ay biglang tumigil na amoy din nila. Narinig ko ang boses ni Marco na nag-aalangan. Anong amoy iyan? Kakaiba? Isang binata ang nagsabi. Amoy instant noodles po, sir. Sinigawan siya ni Marco. Huwag kang mag-isip ng walang kuwenta. Baka special spice lang iyan ng asawa ko. Hindi ako nag-alala. Tinakpan ko ang 15 bowls. 3 minuto. Kailangan kong hintayin na lumambot ang noodles. Sa loob ng 3 minutong iyon, tumayo ako sa pader ng kusina. Ang puso ko ay kumakabog. Wala nang urungan. Pagkatapos ng eksaktong 3 minuto, binuksan ko ang mga bowls. Ang singaw ay umakyat. Ang dilaw na noodles, pulang hotdog at berdeng spring onions ay mukhang maganda. Kumuha ako ng malaking tray at inilagay ko ang 5 noodle bowls. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Dala ang tray. Ang kahihiyan. Ang sala ay handa na. 2 stainless tables ang nasa gitna at 15 lalaki ang nakatayo, hawak ang mga plato at kubyertos na ibinigay ni Marco. Lahat sila ay nakatingin sa akin at sa tray na dala ko. Si Marco ay nasa tabi ng Vice Presidente, nagpapakyut. Nang lumabas ako na may dalang pagkain, lumiwanag ang mukha niya. Ayan, lumabas na. Sa wakas, Vice Presidente. Ngunit ang kanyang ngiti ay nanigas nang makita niya ang pagkain sa tray. 5 puting bowls. 5 bowls ng mainit at umuusok na instant noodle soup. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Lahat ng 15 lalaki ay nakatingin sa noodle bowls. Nanlalaki ang mata ni Marco. Tiningnan niya ako, ang noodle bowls, at pagkatapos, ako uli. Akala niya, naghahalusinate siya. Marian, ano ito? Nauutal niyang tanong. Hindi ako sumagot. Bumalik ako sa kusina at kinuha ang pangalawang tray ng 5 noodle bowls. Inilapag ko ito sa mesa. Bumalik ako uli at kinuha ang huling tray. Inilapag ko ang huling 5 noodle bowls. 15 noodle bowls ang nakahanay sa 2 stainless tables. Isang kahangahangang tanawin. Umatras ako at tumayo ng tuwid. Tiningnan ko ang 15 bisita. Lahat sila ay may gulat sa mukha. Sa huli, tiningnan ko si Marco. Ang mukha niya ay namutla. Tulad ng puting papel eksaktong inakala ko. Hindi siya makatayo ng tuwid. Nakahawak lang siya sa sofa. Ang labi niya ay nanginginig. Tinitigan niya ako na parang isang halimaw. Nagbukas ako ng bibig. Ang boses ko ay malinaw na umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Vice Presidente, mga Ginoo, maghapunan na po kayo. Tumigil ako. Pagkatapos, sinabi ko ang bawat salita ng may diin. Patawad po sa paghihintay. Lahat po ito ay lutong bahay. Inihanda ko po ito ng may puso. Ang aking asawa, si Manager Marco, ay nagsabi sa akin na ang pinakamahalaga sa paghahanda para sa mga mahalagang bisita ay hindi ang mamahaling karne at isda, kundi ang puso,
Ang aking mga salita ay parang martilyo na tumama sa nanigas na hangin. Puso ang importante. Hindi kailangan ng mamahaling karne at isda. Naggalaw ang mukha ni Marco. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses ang lumabas. Tila may sumakal sa kanya. Ang kanyang mamahaling suit at wine-colored necktie ay mukhang nakakatawa sa nanginginig niyang katawan. Ang 13 bisita, mula sa mga kasamahan hanggang sa mga managers, ay natigilan. Ang kanilang mga plato at kubyertos ay nakahinto sa ere. May tumingin sa isa't isa, may yumuko, at may nakatingin lang sa noodle bowls na may pagkawalang paniwala. Ang kanilang isip ay punong-puno ng tanong, ano itong biro? Ang katahimikan ay nagpatuloy. Ang tanging nanatiling kalmado ay ang Vice Presidente Santos. Hindi siya nagulat o nagalit. Ngunit nang tiningnan niya ako, nakita ko na kumunot lang ang noo niya. Tinitigan niya ako ng malalim at exploratory. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilipat ang tingin sa noodle bowl sa harap niya. Tiningnan niya ang dilaw na noodles, ang hotdog at ang spring onion. Hindi siya humawak ng kubyertos. Hindi siya nagalit. Nakaupo lang siya ng tuwid. Ang kanyang 2 kamay ay nakalagay sa kanyang tuhod. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng iceberg. Ang kanyang nakakatakot na katahimikan ang pumatay kay Marco. Ang malamig na pawis ay tumulo sa katawan ni Marco. Lunok siya ng lunok. Vice Presidente. Ako. Si Marco ay desperadong sumisigaw para sa isang paliwanag. Ito ay biro lang ng asawa ko. Marian, biro lang yan, hindi ba? Nasaan ang main course? Dalhin mo na ang main course. Nag-aalala siyang sumigaw sa akin. Nanatili akong nakatayo. Wala pong main course. Malamig kong sinabi. Ito po ang kabuuan ng hapunan. Ibinigay niyo po ako ng P200. Naghanda ako ng P200 na party para sa 15 tao. Ginawa ko po ang eksaktong sinabi niyo. P200 pesos. Agad na nag-ingay ang mga kasamahan ni Marco. Tiningnan nila ang isa't isa. 15. Ngayon, naintindihan na nila ang lahat. Ang kanilang tingin kay Marco ay nagbago mula sa gulat patungo sa pagkauyam. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagkamutla patungo sa sobrang kahihiyan. Tinanggal ko ang kanyang maskara sa harap ng kanyang boss at lahat ng kanyang kasamahan. Tumahimik ka. Umungol siya, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang itinaas ng Vice Presidente ang kanyang ulo. Hindi niya ako tiningnan. Tiningnan niya ng tuwid si Marco na nanginginig. Ang kanyang boses ay mababa pa rin at malinaw, ngunit kasing lamig ng ice water. Manager Marco. Nagulat si Marco. Opo, Vice Presidente. Tinuro ng Vice Presidente ang noodle bowl sa harap niya. Hindi ko alam na kailangan ng 2 oras para magluto ng noodles. Iyon ay hindi tanong, iyon ay isang balaraw na tumusok sa puso ni Marco. 2 oras. Ang silid ay naging tahimik uli. 2 oras silang naghintay, gutom, nakinig sa kanyang pagmamayabang, naghihintay ng espesyal na putahe, at ang nakuha nila ay 15 bowls ng noodles. Napakawalang puso na katotohanan. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang bibig ay nagalaw-galaw lang at ang pawis ay tumulo sa kanya. Ang suntok ng Vice Presidente ay napakatindi. Hindi lang nito nilantad ang kasakiman ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang katangahan at kasinungalingan. Magpapaluto ng noodles at paghihintayin ang 15 tao ng 2 oras? Hindi na ito tungkol sa pag-aasikaso ng bisita. Ito ay hayagang kawalan ng respeto. Si Marco ay nakatayo na parang statue. Wala siyang maibigay na paliwanag. Sisihin ba niya ang kanyang asawa o sasabihin niya na nagtulungan silang manloko ng bisita? Kahit anong gawin niya, siya ang pinakamahihiyang tao sa silid na ito. Hindi hinintay ng Vice Presidente ang sagot ni Marco. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng isang commanding presence. Inayos niya ang kanyang polo shirt at tiningnan si Marco ng malamig at matalim. Manager Marco, salamat sa hapunan, ngunit busog na ako. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng tuwid. Hindi ko iniiwas ang tingin ko. Sa isang maikling sandali,
Parang nakakita ako ng awa sa kanyang mga mata, ngunit agad itong nawala. Tumango siya sa akin, isang simpleng, formal na pagbati. Pagkatapos, bumalik siya kay Marco. Hindi na ito tanong. Ito ay ang paghuhusga ng isang boss. Ang taong walang disiplina sa sariling bahay, paano makakamanage ng isang site na may daan-daang empleyado? Vice Presidente, hindi po iyan. Nag-aalalang sigaw ni Marco. Ngunit pinutol siya ng Vice Presidente. Ang kanyang boses ay naging mas matigas. Ang taong walang basic na respeto sa kanyang bisita at hindi marunong magpahalaga sa oras ng iba, paano siya makakatawan sa kumpanya at makikipag-ugnayan sa partners at investors. Ang bawat salita niya ay parang martilyo na tumatama sa pangarap ni Marco. Ang Vice Presidente ay nagbigay ng kanyang huling salita. Pag-isipan mo ang sarili mo. Ang kumpanya ay hindi nangangailangan ng mga managers na puro salita, walang gawa. Sa huli niyang salita, tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Vice Presidente, paalam po. Nagmadali si Marco na sundan siya at magmakaawa. Vice Presidente, pakiusap, pakinggan niyo po ako. Misunderstanding po ito. Misunderstanding. Ngunit hindi lumingon ang Vice Presidente. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Ang dalawang managers na kasama niya ay tumayo agad. Tiningnan nila si Marco na may awa, yumuko, at nagmadaling sumunod sa kanilang boss. Ang natira ay ang mga kasamahan ni Marco. Tahimik silang nakaupo, hindi alam ang gagawin. Walang humawak sa noodle bowls. Si Marco ay nakatayo sa harap ng pinto, nakatingin sa papalabas na mga boss. Mukha siyang walang buhay. Pagkatapos, ang binata na matalas ang isip ay dali-daling tumayo. Ate Marian, mukhang pagod po kayo. Una na po kami. Sir, ate, paalam po. Ang iba ay sumunod. Opo, una na rin po kami. Paalam po, sir. Tahimik silang nagmadaling lumabas. Walang tumingin ng tuwid sa mukha ni Marco. Mabilis silang nawala, na parang tumatakas sa isang salot. Sa loob ng 3 minuto, ang maingay at abalang sala ay naging walang laman. Ang natira ay ako at si Marco, at ang 15 noodle bowls na lumalamig sa mesa. Ang networking party ni Manager Marco ay sumabog. Ang pag-asa sa bagong buhay. Nang sumara ang pinto at nawala ang tunog ng huling bisita sa pasilyo, naging nakakatakot ang katahimikan sa bahay. Narinig ko ang paghinga ni Marco. Siya ay humihinga ng malakas na parang isang nasugatang hayop. Tahimik akong naghintay. Alam ko na ngayon palang magsisimula ang tunay na bagyo. Dahan-dahang lumingon si Marco. Ang kanyang mukha, na kanina ay maputla dahil sa takot, ay naging itim at lila dahil sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tinitigan niya ako na parang gusto niya akong kainin. Ikaw, umungol siya. Hindi ito boses ng tao, kundi dagundong ng isang wild animal. Tumakbo siya sa akin na parang baliw. Baliw ka. Ano ba ang ginawa mo? Sinisira mo ako. Sinasira mo ang lahat ng bagay ko, ang karir ko. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sinusubukang sampalin ang aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako gumalaw. Handa na ako. Sa pag-angat ng kanyang kamay, umatras ako at umiwas sa suntok. Ang kanyang kamay ay tumama lang sa hangin. Nang iinis ka, lalo siyang nawalan ng ulirat. Tumakbo siya uli. Sinusubukang hawakan ang aking buhok, ngunit mas mabilis ako. Tumakbo ako sa paligid ng stainless table. Ang 15 noodle bowls ay naging harang sa pagitan namin. Tumigil ka, walang hiya. Sinira mo ako. Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Alam mo ba iyan? Sigaw ni Marco. At sinampal niya ang mga noodle bowls sa mesa. Ang tunog ng pagbasag ng mga ceramic bowls, ang sabaw na tumalsik sa lahat ng dako, at ang dilaw na noodles na nagkalat sa sahig. Para siyang isang baliw na sumisira sa kanyang sariling kahihiyan. Sabihin mo, bakit mo ginawa iyon? Ano ang ginawa ko sa iyo? Naiinggit ka ba na nagiging matagumpay ako? Ayaw mo ba akong ma-promote? Nakatayo ako sa kabilang bahagi ng mesa, nakatingin sa kanya. Hindi na ako natatakot. Nakakagulat, napakatahimik ng aking kalooban. Tiningnan ko ang gulo sa sahig
at ang lalaking umiiyak at nagbukas ako ng bibig. Ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang malakas na paghinga. Ano ang ginawa ko? Tiningnan ko ng tuwid ang mga mata ni Marco. Binigyan mo ako ng P200. Pumunta ako sa supermarket. Bumili ako ng 12 packs ng noodles sa 105 pesos. 2 hotdog sa 60 pesos. Isang spring onion sa 10 pesos. P175% ang kabuuan, P105% ang natira. Nagluto ako ng eksaktong 15 noodle bowls. Nilagyan ko ng hotdog at spring onion. Naghanda ako ng party na eksakto sa pera na ibinigay mo. Ginawa ko ang eksaktong inutos mo. Marco, sabihin mo sa akin, ano ang mali sa ginawa ko? Ang aking tanong ay lumutang sa hangin na puno ng amoy ng noodles at basag na bowls. Nanigas si Marco. Ang kanyang galit ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Tinitigan niya ako, hindi makapagsalita. Naintindihan niya kung gaano walang kuwenta ang kanyang mga paratang. Hiniling niya sa akin na magparty sa P200 at iyon ang ginawa ko, ikaw. Tinuro niya ako, ngunit nag-alangan siya. Sinasadya mo iyan. Alam mong mahalaga ito. Sinadya mo akong sirain. Sinira kita? Ngumiti ako ng malamig at mapait. O sinira mo ang sarili mo, Marco? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung sino ang ginawa mo sa akin. Hindi ko na kaya. Ang 5 taon ng galit, pagod, at pangiinsulto ay sumabog. 5 taon. Sumigaw ako, habang ang aking lalamunan ay masakit. Sa 5 taon ng kasal natin, ano ang tingin mo sa akin? Asawa? O isang walang sawang, walang bayad na kasambahay? Ikaw, ang mahusay na project manager, umuuwi at nakahiga lang sa sofa, nanonood ng TV. Samantalang ako, nagtatrabaho ng 8 oras, nakatayo, at pag-uwi. Naglilinis ako ng kusina, nagluluto ng pagkain mo, nag-aalaga sa anak mo, at nag-aalala sa gamot ng nanay mo. Sino ang naglalaba ng damit mo? Sino ang nagluluto ng pagkain mo? Sino ang naglilinis ng bahay na ito? Kailan mo iyan naisip? Kahit minsan, umatras si Marco sa aking galit. Kailanman ay hindi niya ako nakita ng ganito. Iyan ay trabaho ng babae. Mahina niyang sinabi. Trabaho ng babae? Tinawanan ko siya. Kung gayon, ano ang trabaho ng lalaki? Ang umuwi at magbigay ng P200 puto para sa 15 bisita? Ang magpautang sa asawa niya sa kanyang kaibigan para sa porma niya? May konsensya ka pa ba? Wala. Pinutol ko siya. Wala kang iba kundi kayabangan. Gusto mong makita ka ng ibang tao na mayaman, matagumpay, may magandang asawa, matalinong anak, at magandang bahay. Ngunit ano ang totoo? Ang amortization ng bahay na ito, sino ang nagbabayad? Ang P30,000 peso kong sahod napupunta sa P35,000 peso na amortization. May utang ako na 5,000 peso buwan-buwan. Ang tuition ni Junjun na 15,000 at gamot ng nanay mo na 7,500 pesos ako ang nagbabayad. Saan napunta ang P60,000 pesos na sahod mo? Napunta sa mamahaling alak, sigarilyo at walang kuwentang networking parties. Tinuro ko ang noodles at basag na bowls sa sahig. Gusto mong mag-network? Gusto mong ma-promote sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho at pera ng asawa mo? Ang pagtapak sa akin? Hindi mo ako kailanman ginagalang. Mas masahol pa ako sa empleyado mo. Nagpapakyut ka sa boss mo, pero pag-uwi mo, tinatapakan mo ako. Akala mo ba hindi ako mapapagod, hindi ako mahihiya, hindi ako masasaktan? Nagkamali ka. Ang pagtitiis ko ay para kay Junjun. Sa aking kahangalan, inakala ko na magbabago ka balang araw, pero nagkamali ako. Hinding-hindi ka magbabago. Ikaw ay makasarili, walang pakialam, at isang duwag na nagtatago sa likod ng maskara ng porma. Si Marco ay tuluyan ng nanigas. Wala siyang maipaliwanag. Ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang katotohanan na matagal niyang tinanggal sa kanyang isip sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong minahal na may tingin ng pagkauyam at pagkasuklam. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang aking luha. Ang aking boses ay kalmado, malinaw at malamig.
Sapat na ang tiniis ko. Hindi ko na kayang mamuhay ng kahit isang araw pa sa piling ng tulad mo. Tiningnan ko siya ng tuwid sa mata. Mag-divorce tayo. Ang salitang divorce ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ito threat, ito ay ultimatum. Nag-angat ng ulo si Marco. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Ito ang bagay na hindi niya inakala. Anong sinabi mo? Mag-divorce? Agad akong gagawa ng divorce papers. Hindi na ako nagsalita pa. Iniwan ko siya sa gulo na ginawa niya. Pumasok ako sa kwarto at malakas kong isinara ang pinto. Ang 5 taon ng aking buhay ay isang pagkakamali at ang nodal party ngayong gabi ang wakas ng pagkakamaling iyon. Wakas. Kalayaan at bagong buhay. Lumipas ang 3 buwan na parang isang kisap mata. Matapos ang gabing iyon, sinubukan ni Marco na makipag-ayos. Nagmakaawa siya, nangako at umiyak pa nga. Sinabi niya na nagkamali siya at magbabago, ngunit hindi na ako naniwala. Ang gabing itinapon niya ang P200 sa counter, doon na namatay ang aking puso. Tahimik kong ginawa ang divorce papers at ibinigay sa kanya. Tumanggi siyang pumirma at nagpalipas ng oras. Ngunit matatag ang aking desisyon. Kinuha ko si Junjun at ang aming gamit at lumipat ako sa bahay ni Jolina. Sinabi ko kay Marco na kung hindi siya pipirma, magsasampa ako ng kaso para sa kanyang kawalang responsibilidad at emotional abuse. Dahil sa aking pagiging matatag at marahil dahil sa matinding pressure sa kumpanya pagkatapos ng insidente, pumirma si Marco. Ngayon, natanggap ko ang divorce decree mula sa korte. Opisyal na akong malaya. Nakatayo ako sa aming bagong, maliit na apartment na inupahan. Nasa isang masikip at lumang eskinita, ngunit malinis at may sikat ng araw. Higit sa lahat, ito ay aming sariling espasyo. Si Junjun ay naglalaro sa maliit na courtyard sa harap. Ang tawa niya ay malinaw at inosente. Nag-resign na ako sa supermarket. Tumawag ang manager ko at sinabing welcome ako anytime. Nagpapasalamat ako, ngunit gusto ko ng bagong simula. Sa natitirang pera at sa hiniram ko kay Jolina, nagbukas ako ng maliit na karinderya at tindahan sa gilid ng eskinita. Gumigising ako ng 4:00 ng umaga para maghanda ng lutong bahay at kakanin. Mahirap ang buhay, ngunit masaya ako. Ako ang may-ari ng aking buhay. Maliit lang ang kinikita ko, ngunit ito ay bunga ng sarili kong pawis at trabaho, at ginagamit ko ito para palakihin ang aking anak ng may dignidad. Sa gabi, hindi na ako nag-aalala sa biglaang parties. Hindi ko na kailangang maglinis ng battlefield ng iba. Tinuturuan ko si Junjun at kumakain kami ng simple, ngunit mainit na hapunan ng magkasama. Sa wakas, natutulog ako ng mahimbing, walang bangungot at walang alalahanin. Mahirap at nag-iisa, ngunit nabubuhay ako bilang ako. Hindi na ako ang anino ni Marco o ang kanyang walang bayad na kasambahay. Isang araw, bumisita si Jolina. Binigyan niya si Junjun ng biscuits. Umupo siya sa tabi ko. Pinapanood akong gumagawa ng kakanin at tumawa. Marian, ano ang itsura mo ngayon? Ngumiti ako. Gumaan ang mukha ko, Marian. Gumanda ang kutis mo. Talaga, ang babae ay gumaganda kapag umaalis sa piling ng basurang lalaki. Tumawa ako. Nabalitaan mo na ba ang balita? Binaba ni Jolina ang boses niya, mukhang masaya. Ang taong iyon, si Marco ha? Hindi siya na-promote, na-demote pa. Ang puso ko ay tila bahagyang bumagsak. Anong nangyari sa kanya? Pagkatapos ng gabing iyon, iniutos ni Vice Presidente Santos na imbestigahan ang lahat ng proyekto niya. Natuklasan na may pandaraya at safety issues na binalewala niya. Sabi ni Jolina, ang kanyang kayabangan at kasinungalingan ay pareho pala sa bahay at sa trabaho. Ngayon, na-demote siya sa pagiging simpleng engineer at inilipat sa isang liblib na construction site sa isang probinsya sa dulo ng bansa. Ang lugar daw, walang signal ng cellphone. Hayop na iyan, buti nga sa kanya. Nanahimik ako. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan, hindi rin ako naawa. Nakaramdam lang ako ng kapayapaan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nagbayad siya para sa kanyang mga aksyon. At ako, natagpuan ko ang sarili kong landas.
Tumingin ako sa labas. Mainit ang sikat ng araw. Si Junjun ay hinahabol ang isang butterfly. Ngumiti ako. Ang bago kong buhay ay nagsisimula pa lang. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.